Ang nakaraan, naging tagasunod na ni Caligorna ang ating bida at si Lunav, at nalaman natin na sa oras na mas maraming sumusunod sa isang goddess mas lalong lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Kaya dito itong si Balyan ay buong lakas na ipapamalas ang kanyang paghihiganti sa mga gumawa ng masama sa kanila mula sa angkat nila Hearthcrea. Pagpapatuloy, lumipat ang eksena sa Luen Academy. Dito ay kausap ni Kundel ang prinsesa, at sinabi nito na nagpadala siya ng mensahe sa palasyo na aakuin ng prinsesa ang pagkawasak ng Romar sites, iyon ang utos ng prinsesa sa kanya. Hindi gusto ng principal ang utos na ito ng prinsesa, kaya lang ito ang kagustuhan ng isang ito, at buo raw ang loob niya tanggapin ang parusa na ibibigay sa kanya. Kaya napahawak na lang ang isang ito sa kanyang balbas, nag-aalala nga lang ito para kay Violet sa maaaring gawin nito kay Princess Arin. Alam ng principal na hindi magaang parusa ang ibibigay nito kay Princess Arin, na ganun rin ang isang ito, kaya lang handa raw siya. Matapos noon ay pinaalis na ng principal si Princess Arin. Pinanood ni Kundel ang jipag labas ng prinsesa sa pinto, at dito ay talagang hindi niya gusto ang napaka-inosenteng ugali ni Princess Arin. Nagsisi siya na hinayaan lang niyang umalis ang prinsesa, ang bigat ng puso niya, ganun rin ang kanyang isip. Iyon ay dahil pakiramdam niya ay napakasama ng mundo kay Princess Arin. Si Princess Arin ay may puso ng isang tunay na prinsesa, o isang pinuno, kaya lang kulang raw ito sa kasakiman, mas maigi raw kung kahit papano ay may pagkamikasarili kahit kaunti ang prinsesa, tapang na labanan ng harapan ang mga totoong masama tulad ng kanyang ate na si Violet. Sa kabilang banda naman, nakikipag-usap si Lem kay Lunav, at nagtanong ito patungkol sa paghahanap ng mga tagasunod ni Caligorna, na may kinalaman sa pagbalik ng lakas ni Lem. Napabuntong hininga na lang ito, at nasabi na hindi raw talaga madali ang buhay, dapat raw ay nakontento na lang siyang nagising na ang Goddess of Death. Napatingin at nagtanong itong si Lunav kay Lem, kung okay lang ba itong si Lem at mukhang pagod raw at matamlay, nasabi naman ni Lem ay kaunting pahinga lang raw ang kailangan niya at okay na siya. Nagtanong pa si Lem kung may plano na ba raw si Lunav kung paano pararamihin ang mga tagasunod ni Caligorna, dahil hindi raw ito madali lalo na ang Goddess of Death ay matagal nang nakalimutan ng lahat, lalo sa panahon ngayon na si Lom-Endel na ang nangunguna. Sabi lang ng isang ito na pupunta raw siya sa lugar na tinatawag na Hildev. Ito ang Hildev, ito ang lugar kung saan naghahari ng husto ang kapangyarihan ni Lom-Endel. Iyon ay dahil ito ang unang bayan kung saan sinamba si Lom-Endel ng mga tao. Nang banggitin ito ni Lunav, agad nagulat ang isang ito, nagbibiro ka ba? Tanong nito, iyon ay dahil paano maghahanap si Lunav ng tagasunod ni Caligorna sa mismong kuta ng kalaban. Sabi lang ni Lunav na napaka-casual, bakit? Hindi ba doon ang mas magandang lugar para tapusin na ang panahon ni Lom-Endel? Sang-ayon man ang bahagya si Lem, kaya lang kuta raw iyon ng kalaban kaya mahirap at delikado raw, sabi lang ni Lunav na ang mga matagal ng mga bagay sa kasaysayan ay may mga lamat na hindi napapansin, at iyon ang balak targetin ni Lunav. Gets na ni Lem ang punto ni Lunav, kaya lang hindi raw sigurado si Lem kung magtatagumpay ito, kaya lang pagkasara ng librong hawak ni Lunav, sabi nito, posible iyon, di ba tutulungan mo ako, kaya walang problema, sabi nito na talagang tiwala sa kanyang plano. Dagdag pa nito, si Lom-Endel ang Diyos-Diyosan na gustong mawala si Sean, kaya dun daw niya aatakihin ang kalaban sa lugar na pinakamasakit rito. Sa kabilang banda naman, ay may isang mandirigma ngayon ang naghahanda at nagpapalakas. Iyon ay walang iba, kundi si Lex Imos, paspusan ngayon ang pagsasanay na ginagawa nito ngayon. Habang nagsasanay ito ay may isang lalaking dumating at napansin niyang talagang nagsisikap si Lex Imos. Ang nagpuri sa pagsasanay na ginagawa ni Lex Imos ay walang iba kundi itong si Gale, na nagtaka naman si Lex Imos kung anong nangyari sa braso nito. Sabi lang nito na nagkataon lang raw, at wala naman daw kailangang ipag-alala, na nagtataka si Lex Imos na kahit wala na ang isang braso nito ay nakabuntot parent sa kanya si Gale. Ninas ng kaunti itong si Gale, dahil nga raw sa isa na lang ang braso niya hindi na niya magawa ng maayos ang tungkulin niya, dapat nga raw ay maawa si Lex Imos sa kanya. Umalis ka na lang kung makikipaglokohan ka lang sa akin, wala akong oras na pwedeng sayanjin sa iyo, sabi nito. Dahil doon, agad kumilos itong si Gale, hinugot ang kanyang espada, at nagsabi, kung ganun edi diretso ko nang ipapakita sa iyo ang nais ko. Na agad namang nagulat ang isang ito sa ginawa ni Gale.
At isang buong lakas na winasiwas ni Gale ang kanyang espada gamit ang natitirang braso nito, na agad sinangga ni Leximos. Walang hiya, napakabigat, bakit ganito? Yan ba talaga ang pangunahing braso na ginagamit niya para makipaglaban? Pagtataka nito, anong ginagawa mo? Matapos bumati ng pag-atake si Gale kay Leximos, agad nitong pinaikot-ikot sa kamay niya ang sandata, para bawiin ito. Matapos noon, muli na naman itong aatake, at nagsabi, tapusin natin ang naudlot na laban natin noong nakaraan. Dito ay gigil na rin itong si Leximos, dahil bigla-bigla na lang siyang sinugod rito habang nagsasanay siya. Sabi ni Gale, huwag mo akong mamaliitin porket na isang braso na lang ako. Hindi kita minamaliit, humanda ka sa akin, sabi nito na sumugod na nga itong si Leximos, at nakipagsabayan sa kalaban na isa lang ang braso. Hindi naman talaga nais ni Gale na patayin si Leximos sa pagpunta niya rito. Iyon ay dahil sinusukat lang niya ang lakas at abilidad ng dalaga, at natuwa siya na maganda ang mga galawan ni Leximos. Wala siyang makita na mga sablay o mga mali sa galawan ni Leximos, kahit ang postura nito ay maganda raw, kaya kitang-kita ni Gale ang pagsusumikap sa pagsasanay nitong isang ito. Dito ay biglang gumamit ng pamamaraan ng isang ito, round second, tawag nito sa pag-atake na gagamitin niya. Kaya lang habang nagpinag-aaralan niya ang mga galawan ni Leximos, biglang naging seryoso ang mukha nito, na may nakita siyang hindi maganda kay Leximos sa pakikipaglaban nito. Hindi inawat ni Leximos ang pag-atakeng pinakawalan niya, na basang-basa naman ni Gale, at may napakalaking opening sa harapan niya para mag-counter-attack. Dito ay nagulat ang isang ito, hindi niya tinamaan ang katunggali, nakaiwas sa kanya at aatakihin naman siya ngayon. Sabi nito, may pangit kang nakasanayan sa pakikipaglaban, ang mga galawan mo ay masyadong madaling mabasa. Sabi nito, na talagang baguhan pa si Leximos kahit na mahusay ito. Dahil doon, patitikiman nitong si Gale ang batang mandirigma para makita ni Leximos ang gustong ituro ng isang ito. Wala na itong magawa pa, hindi na makaiwas, kundi tatanggapin ng kanyang buong katawan ang pag-atake na tatama sa kanya. Ayun na nga, sahod na sahod ng katawan ni Leximos ang pag-atake ng ginawa ng lalaking may isang braso. Hindi lamang iyon ang ginawa ni Gale, talagang ginawa niyang bata itong si Leximos, dahil pinatid pa niya ito para hindi bumagsak ng nakatayo. Ganon nga ang nangyari, bagsak si Leximos, nabitawan nito ang kanyang espada sa ere. Ano, natakot ka bigla kanina? Tanong ni Gale sa batang pinabagsak niya at nakatuwad ngayon sa kanyang harapan. Dito ay naluha na lang ito sa kahihiyan, sabi nito, ano iyon? Bakit mo ito ginagawa? Sabi naman ni Gale, patay ka na sana kanina kung gugustuhin ko. Inilagay nito ang espada sa kanyang balikat at nagsabi, kitang-kita ko na talagang nagsanay ka ng husto, kaya lang ang mga galawan mo ay hango lang sa sinasabi ng libro, wala kang sapat na karanasan sa pakikipaglaban, darating ang oras na mararating mo ang hangganan mo pag palaging ganyan ang paraan mo lumaban, pangangaral nito. Kailangan mo ng nilalang na magsasanay sa iyo, sabi ni Gale, na nagulat naman ang dalaga sa harapan niya, anong ibig mong sabihin, tanong nito. Hindi nais ni Gale ang ginagawa niya ngayon, nakokornihan siya, kaya lang wala siyang magawa, dahil siya ay napag-utusan lang. Mga sandali na nag-uusap si Sean at Gale, ano? Gusto mong turuan ko ang batang iyon? Tanong nito kay Sean, na siyang humiling kay Gale na sanayin niya si Leximos. Magkalayo ng lamesa na nag-uusap ang dalawa sa lugar na ito. Hindi moari ni Gale bakit raw siya ang magsasanay gayong maraming mas magagaling sa kanya sa kaharian, kaya lang para kay Sean wala nang mas huhusay pa kay Gale sa lahat ng Knights of Light. Dito ay nagulat si Gale sa sinabi ng ating bida, gayong buhay pa si Yulkan na kanang kamay ng kanyang ama, at nasa serbisyo pa, kaya duda si Gale na magagampanan niya ang nais ni Sean. Sabi naman nitong si Sean, kung hindi mo magagawa, edi sasabihin ko kay Violet na isa kang espiya, at tiyak na papatayin ka. Sabi nito na may pagsinyas pa. Dahil doon, wala nang magawa pa ang isang ito, sabi na lang niya na gagawin niya ang lahat, kaya lang wag lang raw na mag-expect ng bongga. Nagtanong si Sean kay Gale kung may bakita na ba kay Boris, nasabi naman ni Gale na malubha raw ang pinsala ni Boris at nagpapahinga. Kaya nagulat itong ating bida na buhay pa rin ngayon si Boris, na nangangahuugan na hindi siya napatay nila Balyan at Caligorna. Hindi alam ni Gale kung saan eksakto naroroon ngayon si Boris, pero alam niya nasa palasyo raw ito.
walang sinuman ang nakakapasok sa silid, ang tanging alam niya ay talagang malubha ang tama ni Boris. Dito ay biglang inilapag ng may kalakasan ni Gale ang kanyang baso sa lamesa. Nagtataka ito, sabi niya, gusto ko lang malaman, ang nangyari kay Boris, ang pagkawasak ng rumor site, may kinalaman ka ba at ang prinsesa sa mga nangyari? Paghihinala nito, sabi lang ng ating bida, talagang mabilis mong maunawaan ang mga bagay-bagay. Sabi naman ni Gale na mas lalong mag-ingat si Sean dahil ang mga tagasunod ni Lumendel ay kumikilos ngayon at hinahanap si Sean na may dalang mga pag-akusa para patawan ng parusang kamatayan ito. Biglang tumayo itong si Gale at nagpaalam na napupunta raw siya ngayon kay Princess Arin, na nagtaka naman itong si Sean, na akala niya ay natakot na itong si Gale sa ginawa niya at hindi nasusundan si Arin, sabi naman nito, hindi. May simpleng misyon ang binigay sa akin ngayon na samahan at dalhin siya sa kanyang bagong mapapangasawa. Sabi nito, na si Sean naman ay natigilan sa balitang kanyang narinig na ikakasal pala si Arin sa iba. Agad naramdaman ng isang ito na naapektuhan si Sean sa binalita niya, kaya nangiti ito. Dahil alam na niya na makikita niya ang ating bida sa paglalakbay na ito. Kasalukuyan, titig na titig si Gale sa batang mandirigma sa harapan niya, ngayon raw ay amang focus raw siyang sanayin si Lex Imus sa abot ng kanyang makakaya. Muli pa itong nagsalita, ako lang naman ay ang top elite swordsman ng Night of Lights, at binibigyan kita ng pagkakataon na maging mentor mo ako, sabi nito. Seryoso ka ba? Pagkagulat na tanong ni Lex Imus, huwag kang mag-alala. Kailangan ko rin naman na manatili na kasama kayo sa Sandaline panahon, na pag-utusan ako ni Princess Violet. Nagulat naman itong si Lex Imus nang marinig ang ate ni Princess Arin. Dumating na nga ang oras para lisinan ng mga ito ang lugar na ito at pumunta sa bagong mapapangasawa ni Arin. Hindi nakipagmatigasan, si Arin, talagang sumunod lang ito sa utos ng kanyang ate, at mahihirapan lang raw si Gale pag makikipagmatigasan pa siya, na napangiti na lang si Gale, sasamahan raw niya sa destination ang prinsesa. Alalang-alala naman si Lex Imus sa gagawin ni Arin, sabi lang naman nito na ito raw ang paraan lang para maging maayos ang sitwasyon sa pangyayaring naganap sa rumor sites. Ayaw talaga ni Lex Imus ang gagawin ni Arin, dahil ikakasal na ito sa iba, na alam niya na gusto ni Arin si Sean, kaya hindi raw tama ang desisyon ni Arin. At alam rin ni Arin ang gustong gawin ng kanyang ate, iyon ay ang mapaalis siya sa kaharian, at masolo na ang pamumuno roon, nalabag rin ito sa puso ni Arin. Iyon ay dahil bukod sa hindi na matutuloy ang kasal nila ni Sean, ikakasal pa siya sa isang nilalang na kilala bilang isang nilalang pinakamasahol sa lahat. Sabi nito, sino ka? Tanong nito sa pumasok sa kanyang silid. Ako po si Butler Frederick, pakilala ng kanyang tauhan, anong kailangan mo tanong ng lalaki? Sabi nito, si Princess Arin po ay nakaalis na ng Luen Academy. Ihahanda ko na po ang lahat para sa kanyang pagdating, sabi nito. Ang isang ito ay si Barrett, ang nilalang na nakatakdang ikasal kay Princess Arin, na mukhang bayolente ang isang ito. Sabi niya, sa wakas, matagal ko nang inaante ang pagkikita naming dalawa. Sa kabilang banda naman, ang ating bida ay bumalik na sa kanilang kuta. Sa pagdating ni Sean at Hastia sa lugar na ito ay agad na sinalubong ito ni Sir Ika. Sabi ng isang ito, ibang klase ka talaga, hindi ka lang nakipagkita sa Goddess of Death, kundi isa ka na talagang pagano, o isang nilalang na tagasunod sa isang Diyos-Diyosan na hindi katulad na sinasamba ng karamihan. Agad nagtanong si Sean, paano mo nilaman, naruroon rin kasi ako, sagot ni Sir Ika. Sa rumor sites, pagtatakang tanong nito. Sabi naman nito, si Princess Arin at si Lunav ay talagang ayaw sumuko, kaya ayon naging alalay nila ako, nabalitaan ko na nagkita kayo ni Lunav. Tanong nito, habang nagsasalita na parang nanay si Sir Ika, ang isang ito ay natatakot kaya nagtago sa likuran ni Sean. Sabi ni Sir Ika sa ating bida, maaaring malakas ka pero mahihirapan kang ma-handle ang dalawang Diyos-Diyosan sa katawan mo. Ano ka ba wala nang mas imposible pang mapatay ang tinuturing na pinakamalakas na Diyos-Diyosan ngayon na si Lumendel? Ano sa palagay mo? Sabi nito nang nakangiti. Bigla pa itong naging seryoso, kung may katiting na posibilidad na mapatay ang isang iyon, isusugal ko ang lahat. Kahit ang Ika matay ko pa, sabi ni Sean, na itong si Sir Ika ay agad na naging seryoso sa sinasabi ni Sean. Napabuntong hininga na lang si Sir Ika, bahala ka, sige ikaw na bahala sa kanya.
sabi nito, sabay turo sa likuran nito, na nagtaka naman si Sean, sa kung anong sinasabi ni Sir Ika. Ayun naman pala, sa trono ni Eru nakaupo ngayon si Caligorna na para bang siya na ang bagong pinuno ng lugar na ito. Ikinagagalak kitang makita tagapagmana, dito muna ako mamamalagi pansamantala, kaya ikaw na bahala sa akin ituturing ko na parang bahay ko na ito, sabi ng Goddess of Death. Dito ay gulat na gulat si Sean sa kanyang nakita at narinig, nagtataka kung bakit naririto si Caligorna. Sabi lang nito, nawala na ang tirahan ko, hindi ba mas maganda na andito na ako para lagi na tayo magkikita, sabi nito. Umakyat kaagad si Sean para makalapit rito, sabi niya, pumayag ba si Eru sa gusto mo? Tanong nito, syempre naman, binigay niya sa akin ang trono niya, sabi nito. Ayun naman pala nasa likuran ng trono si Eru, sabi nito, ang sabi mo sa akin hihiramin mo lang pansamantala, sabay tawa ni Caligorna. Ganun na rin iyon, sabi nito. Ano ba naman iyan, hinayaan mong makuha sa iyo ang trono mo ng ganun lang. Nag-ubo-ubo pa itong si Eru, sabi niya, pinaharam nga ni, gumagalang. Lang ako sa mas matanda sa akin, sabi nito, na para bang duwag na Diyos-Diyosan talaga itong si Eru. Dito ay nagsalita pa itong si Caligorna, sabi niya, tama. Mas matanda pa rin ako kay Eru, sambit nito, tanda na talagang hindi basta-bastang goddess itong si Caligorna. Sabi pa nito, naririto rin ako dahil seryoso akong patayin ang Lumendel na iyon, ano? Determinado ka rin bang patayin ang Diyos-Diyosan na iyon? Tanong nito sa ating bida. Sabi naman ni Eru, sigurado ako na malalaman niya na magkasama na tayo ngayon. Sabi naman ni Caligorna, napakatahimik at laging nagtatago ka parent tulad ng dati. Sabi nito. Sabi pa ni Caligorna, kailangang maging handa ka na para tapusin na ang panahon ng Lumendel na iyon. Dagdag pa nito, siya nga pala, kuhanan muna ako ng marami pang tagasunod, sabi lang ni Sean, nako. Hindi ako sigurado sa bagay na iyan. Dito ay biglang sumingit si Sir Ika, may kilala raw siya na posibleng maging tagasunod ni Caligorna. Sabi nito, narinig mo na ba ang Labi Harner? Tanong nito kay Sean, ang tinutukoy mo ba ang count ng isang lugar na malapit sa Sparnia? Dagdag pa ni Sir Ika, oo. Hanapin mo ang bunso niyang anak, nag-drop out kagad iyon pagtapos niyang mag-enroll. Sigurado ako na katulad siya natin, na hindi siya nalalayo sa mga gusto nating mangyari. Katulad natin, anong ibig mong sabihin, kilala mo siya, sunod-sunod na tanong ni Sean. Makikita mo ang sinasabi ko, pero huwag mong kalimutan na itago ang iyong pagkatao. Tiyak na may pamilyar sa iyo sa oras na pumunta ka roon, bagay na biglang nagpatihil kay Sean. Lumipas pa ang mga oras at naririto na ang karwahe ng prinsesa malapit na sa lugar ng kanyang mapapangasawa. Ngayon ay naririto na sila sa Love Island. Napansin ng prinsesa na parang laging pagod si Lex Imos, na napabuntong hininga na lamang ito, at nagsabi na okay lang raw siya. Sa loob naririto rin itong si Gale, sabi niya, mukhang mahirap pala para sa iyo ang pagsasanay na binigay ko, na agad namang nagreklamo si Lex Imos, hindi. Hindi lang ako makatulog ng maaayos, pagmamang-maangan nito. Dahil doon, agad na sinundot ni Gale ang balikat nitong si Lex Imos, sabay sigaw naman ng isang ito. Kaya agad nang asar ang isang ito, tama ka nga, hindi ka nga lang nakatulog ng maaayos, pang-iinis nito, ang sakit ng buong katawan ko, sabi nito. Ganun talaga, bogbog sarado ka ng ilang araw na, napakahirap makahanap ng mag-aaral na kakayanin ang pagsasanay na binibigay ko, sabi nito. Isa lang ang ibig sabihin noon, talentado ka, kasi kinaya mo, na agad namang nag-blush ang isang ito sa hiya. Agad namang napansin nitong si Arin na may kakaiba kay Gale, kaya nagtanong ito bakit biglang naging mabait si Gale sa kanila, utos rin ba daw ito ni Violet. Sabi lang ni Gale, wala po akong masamang hangarin sa inyo, at wala rin akong tinatanim na galit, isa lang po akong normal na night na sinasahuran lang, kaya wag po kayong maghinala sa akin, pakiusap nito, na si Arin ay duda pa rin talaga. Sabi pa nitong si Gale, huwag kang masyadong negatibo, maaaring ito ay magandang opportunity sa iyo. Nagpaliwanag pa si Gale, ang Love Island ay isang syudad na malapit sa Sparnia Kingdom, ang tahanan ng Labi Harner ay may autoridad rito, na nagtataglay rin sila ng napakataas na mga pader. Makakatulong raw sa prinsesa kung magkaroon siya ng connection sa ganoong klaseng pamilya, na si Arin na nagpatuloy.
na makakatulong raw ito sa kaharian nila para makontrol ang border ng Eastern Empire. Ang angkan ng Labi Harner ay tumaas na ang status ng mga ito sa pagprotekte sa eastern border. Ang angkan henchman ng Louis Mill ay may malaking naitulong roon, dahil hindi sila nagkulang sa pagpapadala ng financial na tulong. Sabi ni Arin, hindi raw natatapos doon ang relasyon ng Labi Harner at ng Louis Mill. Dahil ang angkan raw ng Labi Harner ay inampun ang sakit sa ulo mula sa angkan ng Louis Mill. Ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang isang ito, si Barrett Louis Mill, na ngayon ay Barrett Lovey Harner. Ang isang ito ay misteryoso raw na inatake sa Luen Academy, dahil doon iniwan na ito ng kanyang pamilya dahil hindi na marunong gumamit ng mana. Na ang silbi na lang niya ay ang patungkol na lang sa politika, ang isang ito ay ang batang tinuruan ni Sean ng leksyon noon, nang ipagtanggol niya si Lex Imos. Tanda rin ito ni Lex Imos, kaya hindi niya gusto ang pagkakasundo sa prinsesa at kay Barrett, nasabi naman ni Arin na wala raw siyang magawa para magreklamo dahil mas mataas raw ang posisyon ni Violet kaysa sa kanya. Nang biglang magsalita si Gale, biglang natigilan si Arin. Kung magsalita ka naman parang katapusan na ng mundo, walang magagawa ang pag-aalala mo. Ninas si Arin, anong alam mo sa pinagdadaanan ko? Sumagot ito, ang alam ko ay hindi pa katapusan ng mundo, alam ko rin na hindi mo gustong sumuko, tama ba ako? Tanong nito na nakangiti na may pakahulugan. Sabi pa ni Gale, makinig ka lang, at antayin ang tamang pagkakataon sa iyo, na naguguluhan ang prinsesa sa kung anong tinutukoy ni Gale, na si Lex Imos naman ay gustong kutusan ng ate ni Arin. Hindi nga nagtagal ay huminto na ang karwahe ng prinsesa sa isang lugar. Dito ay agad na nagpakilala ang isang ito na siya raw si Frederick, ang butler ng angkan ng Lovey Harner. Nina si Gale, dahil bakit raw butler ang sumalubong kay Princess Arin, isa raw itong malaking kabastusan, na binati naman ni Arin ang butler. Dahil doon, agad nang tinuro ng butler ang daan sa prinsesa at mga kasama nito. Habang naglalakad, may napansin ang isang ito sa malapit na kumuha ng kanyang atensyon. Iyon ay nakita niya ang isang batang nagsasanay ng puspusan. Inalis niya ang kanyang tingin at napailing, grabe raw pagsasanay ng bata, kaya lang nakakawalang gana raw. Iyon ay dahil wala siyang makitang anumang talento sa batang ito, kaya sayang lang raw ang pagsasanay. Talagang puspusan, pawisan na ang isang ito may buhos lang lahat niya sa pagsasanay para matuto siya. Hindi siya tumitigil ngayon, nang hindi niya alam ay may kung sino ang nagmamatsyag sa kanya ngayon. Ayon naman pala, naririto ang ating bida, at pinapanood niya ang nagsasanay na bata. Nakilala ni Sean na ang bata ay si Shirts, pamilyar ito sa kanya, nagtataka siya ngayon bakit ito ang pinili ni Sir Ika. Kitang-kita ni Sean na talagang napakatindi raw ng pagsasanay nito, pero nakakaawa raw ito dahil walang talento sa espada. Lumipas ang mga oras, at sumapit na ang gabi. Naririto pa rin ang ating bida, at pinapanood si Shirts sa kanyang pagsasanay. Napapahanga si Sean sa determinasyon ng bata sa pagsasanay kahit walang talento. Iyon ay dahil kahit papano ay talagang nasisire na nito ang dummy na inaatake niya. Gabi na, pero hindi pa rin tumitigil ang isang ito. Maya-maya ay tinawag siya ng ating bida, "Hoy ikaw," sigaw ni Sean. "Kanina ka pa nagsasanay, gusto mo bang makipagduelo sa akin?" Tanong nito, "Lalabanan kita gamit lang ang stick na ito, ano sa palagay mo?" Nakangising sabi ni Sean, na para bang iniinsulto pa niya ang bata. Napabuntong hininga ito sa hingal, at nagsabi, "Pinadala ka ba ng kuya ko rito?" Tanong nito, "Kung naririto ka para makipagberwan, kaya lang hindi na natuloy ang sinasabi nito, iyon ay dahil agad na may pag-atakeng papalapit sa kanyang mata ngayon." Hindi tinamaan si Shirts, napaupo ito, at tumama sa dummy ang pag-atake ng ating bida, na agad nahati. Nalingon ito ng bahagya sa tinamaan ng stick na kahoy, sabi ni Sean, "Hahayaan kitang mabuhay kung magagawa mong makaligtas sa akin." Dito ay muli pang nagsalita ito, "Halika, subukan mong hindi mamatay sabi nito, na talagang yari na ang bata. Parehas na ngayon na kumikilo si Sean at si Lunav para paramihin ang mga tagasunod ni Caligorna. Gaano kaya katindi ang ay lalakas ni Sean at ni Lunav sa oras na dumami ang tagasunod ng Goddess of Death? Abangan!